Ano nga ba ang Strait of Hormuz at ano ba ang kinalaman niya sa pagtaas ng presyo ng petrolyo hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo? Kung ano ito ang pag-uusapan natin for today's video, so watch this. Pambansang batang kalye ng Pilipinas, sa inyo'y parati ng magpapamalas ng talento, kwento at talino. Another day, another stories from your pambansang batang kalye ng Pilipinas. For today's video po, ang pag-uusapan natin ay ang Strait of Hormuz. At ano nga ba ang kinalaman nito sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, hindi lamang sa bansang Pilipinas kundi sa buong mundo? So by the way, ang Strait of Hormuz is a waterway between the Persian Gulf and the Gulf of Oman. So by the way, ang Persia po is known today as Islamic Republic of Iran. Noong 1935 po kasi, nirequest lang siya sa international community na gamitin ang salitang Iran, the country's historic endonym, instead na gamitin yung westernized Persia. Sa Strait of Hormuz po kasi dumadaan ang higit 25% ng oil supply ng buong mundo. Ang narrowest point nito ay may sukat lamang na 29 nautical miles or 54 kilometers. Tatlong bansa ang nasa border nito. Yan ay ang Oman, UAE at ang bansang Iran. Sabi ng mga expert, ang Strait of Hormuz ay pwedeng maging potential kill box dahil pwedeng gamitin ng Iran ang kanilang Shahed drone and missile technologies to trap US Navy assets at maantala ang paglalayag nito dahil ang sukat ng lagusan at posisyon ng Iran ay pabor sa kanila. Kaya naman maging ang US ay nahihirapan makadaan at masecure ang kanilang malalaking barko dahil kailangan pa nilang mag-operate galing sa malayo. Ang Shahed drone ang tinuturing ng Iran bilang most efficient weapons of war. Ito rin ay may maximum speed na 185 km per hour at kayang umabot hanggang 2,500 km. Sapat na yan para asindahin ang anumang barko na maglalayag dito sa Strait of Hormuz. Dahil dyan, hirap ang lahat ng bansa na makapag-angkat ng langis at mula na nga nung sumiklab ang digmaan, bumulusok sa 95% ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Ang naging epekto, tumaas ang presyo ng petrolyo hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ang sabi naman ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ay mananatili naman bukas ang Strait of Hormuz sa lahat ng bansa maliban lang sa US, Israel at mga bansang kaalyado nito, kabilang ang Pilipinas. Kaya magpahanggang sa ngayon ay mataas ang presyo ng langis sa ating bansa at kung magpapatuloy ang sagalot sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran, posibleng tumaas pa ang presyo ng petrolyo sa bansa. At kung magpapatuloy po ang sigalot sa gitnang silangan sa pagitan ng Amerika, Israel laban sa Iran, ay maaaring magpatuloy din ang pagtaas ng presyo ng petrolyo hindi lamang sa buong Pilipinas kundi sa buong mundo. At kapag ka nagkaganon ay maaaring sa susunod na mga araw, linggo or buwan ay tataas din ang presyo ng bilihin at mahihirapan ang ating mga kababayan. Kaya sabay-sabay po tayong manalangin na sana ay matapos na po ang sigalot sa gitnang silangan upang sa ganoon ay manumbalik na po ang kapayapaan at higit sa lahat ang presyo ng petrolyo sa gitnang silangan. Ito po ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas. Mabuhay kayong lahat. Peace.